Ang itinagong katotohanan, bakit hindi ipinahayag ng Konoha ang tunay na ama ni Naruto? Bakit nga ba itinago ng buong Konoha ang pagkatao ni Naruto? Bakit hindi alam ni Naruto kung sino ang kanyang mga magulang? Bakit itinago ng buong Konoha, pati na ng mga malalapit sa kanya gaya ni Kakashi, Iruka, at maging ni Tsunade, ang totoo niyang pagkatao? Samantalang ang kanyang ama ang ikaapat na Hokage, si Minato Namikaze, ang bayani ng digmaan at ang mismong nagsil ng Nine Tails sa kanyang anak. Sa videong ito, sasagutin natin ang isa sa pinakamalalalim at pinakamasakit na tanong sa kasaysayan ng Naruto. Ipinapaliwanag natin ang buong konteksto, ang mga dahilan ng matatanda sa Konoha, ang mga utos ni Hiruzen Sarutobi, at kung paanong ang katahimikan na ito ay naging sugat sa pagkatao ni Naruto. Buong kwento ang katotohanan sa likod ng katahimikan ng Konoha. Hindi dahil ayaw nilang sabihin, kundi dahil sila mismo'y natakot sa katotohanan. Tara, atin itong alamin pagkatapos nitong intro. My shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take. Ang simula ng trahedya. Ang gabing nilusob ng Kyuubi at ni Obito ang Konoha. Noong gabi ng kapanganakan ni Naruto, sinalakay ng Nine-Tailed Fox Kurama at ni Obito ang Konoha. Maraming namatay. Sa kagustuhang iligtas ang nayon, si Minato Namikaze, ang ikaapat na Hokage, ay isinakripisyo ang kanyang buhay. Ginamit niya ang Reaper Death Seal upang hatiin ang chakra ng Kyuubi at iselyo ang kalahati nito sa kanyang anak, si Naruto. Ang huling habili ni Minato, sana makilala si Naruto bilang bayani na nagdala ng bigat ng halimaw sa kanyang katawan. Pero, hindi ito nangyari. Dahil mismong mga ninja, at mga mamamayan ng Konoha ay may galit at pangungutya kay Naruto, isa na dito si Ibizo, parang binaliwala nila ang habilin ng ikaapat na Hokage na nagsakripisyo ng lahat. Ang desisyon ni Hiruzen Sarutobi. Nang mamatay si Minato, bumalik bilang Hokage si Hiruzen Sarutobi. Siya ang unang gumawa ng desisyon, ipinagbawal ang sinuman na pag-usapan ang insidente ng Kyuubi at ang totoo nitong laman, si Naruto. Isa itong direktang utos, hindi lang para protektahan si Naruto, kundi upang protektahan ang buong bayan mula sa galit, trauma, at diskriminasyon. Kahit sa mga bata, ipinagbawal na banggitin ang insidente. Kaya lumaki si Naruto na walang alam. Hindi dahil hindi siya mahal ng iba, kundi dahil natakot ang matatanda na kung malaman ng mga tao ang buong katotohanan, baka muling masira ang tiwala ng bayan sa Hokage, at mas lalong magalit kay Naruto. Bakit hindi sinabi ni Kakashi, Iruka, o Tsunade ang totoo kay Naruto? Kakashi Hatake ay estudyante ni Minato. Mahal na mahal niya ang kanyang sensei, ngunit bilang isang anbo at ninja, sumusunod siya sa utos ng Hokage. Hindi siya pwedeng magdesisyon mag-isa na sabihin kay Naruto ang katotohanan. Lalo pat wala ring pahintulot si Hiruzen. Iruka umino, kahit noong una ay may galit sa mga Jinchuuriki dahil sa pagkamatay ng kanyang mga magulang, ay natutong mahalin si Naruto bilang isang estudyante. Ngunit rin niya alam ang totoo nitong magulang. Walang access sa classified info ang mga civilian-level instructors. Tsunade, bilang Hokage, ay posibleng alam ang katotohanan. Ngunit nung panahon na Hokage siya, teenager na si Naruto. Pumayag siya na si Jiraiya na lamang ang magbunyag nito sa tamang panahon. At kung titingnan mo, ang tunay na nagsabi kay Naruto ng buong katotohanan ay si Jiraiya mismo, sa Land of Iron Arc, at tuluyan nitong nakumpleto ang pieces nang makilala niya ang kanyang ina, si Kushina Uzumaki. Ang takot ng Konoha, at ang misteryong dapat protektahan. May isa pang mas malalim na dahilan, ayaw ng Konoha na malaman ng ibang bansa na anak ni Minato si Naruto. Kapag nalaman ito ng kalaban, maaaring targetin si Naruto hindi lang bilang Jinchuuriki kundi bilang potensyal na tagapagmana ng isang legendary Hokage. Isa itong tactical secret. Ang pagkatao ni Naruto ay naging classified mission. Gusto man nila itong ipahayag, pinili ng mga leader ng Konoha na manahimik para sa mas malawak na layunin.
Ang paglaya ng katotohanan. Hindi ito habang buhay na natili sa dilim. Sa kalaunan, nang si Naruto ay naging mas matatag, unti-unti nang isinambulat sa kanya ang katotohanan. Sa kanyang pagkikita kay Minato sa loob ng kanyang isipan, at sa muling pagkikita kay Kushina, saka lamang niya nalaman na ang kanyang mga magulang ay ang mga bayani ng Konoha. At doon, naintindihan ni Naruto kung bakit siya hindi tinuring na bayani noon, pero pinili niyang maging bayani ng lahat ngayon. Ang katahimikan ng Konoha ay hindi basta-basta. Ito ay bunga ng trauma, taktika, at takot. Pero sa dulo ng lahat, pinatunayan ni Naruto na hindi mo kailangang kilala ang iyong ama upang maging katulad niya.